Posibleng dumami pa ang iaangkat na bigas sa bansa ngayong taon dahil sa epekto ng El Nino sa mga palayan. Saksi, si Bernadette Reyes. Masarap sanang mamitas ng mangga sa Calasiao, Pangasinan. Pero nagkandahulog na ang ilang bunga kasunod ng pamimeste ng fall armyworm. Kasi yung uod na yun at titirahin yung bunga, bubutasin, kaya doon nasisira yung mga mangga. Ayon sa Provincial Agriculture Office, mabilis kumalat ang pesting ito kapag mainit ang panahon. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng pinsala, kabilang sa mga bayan ng Agno, Mangaldan, San Fabian, Alaminos at San Carlos City. Dahil din sa pag-atake ng fall armyworm, naperwisyo ang mga tanim na mais sa 5 barangay sa Lipa City, Batangas. Sinamahan pa ng epekto ng mainit na panahon kaya humigit kumulang 300,000 pesos na ang nalugi sa maisa ni na Aling Mayet. Kaya po kami magtatry ngayon ng kamatis at ng mais. Hahatiin na lang po namin are sa dalawang iyon. 20 ektaryang maisa ng natuyo ayon sa Lipa City Agriculture Office. Meron naman po tayong available ditong pang-spray. Ang problem lang din siguro is yung tamang pagre-report ng mga case na na-experience nila para mabigyan natin sila ng tamang tulong. Nagkabitak-bitak naman ang lupa sa ilang palayan sa San Luis, Pampanga. Ayon sa magsasakang si Asyong, ngayon lang siya nakaranas ng ganitong pinsala sa kanyang sakahan dulot ng dry spell. 2 beses lang daw siyang nakakapagpatubig sa loob ng 2 buwan. Pag hindi ko nasolusyonan ito, mapupunta po sa wala. Nakamahal po ng mga binigay at mga herbicide. 1.31 billion pesos. Ganyan nakalaki ang pinsala sa agrikultura ng El Nino, kabilang ang 14,000 hectares na palayan ayon sa Department of Agriculture. Ang pangamba ng Federation of Free Farmers Cooperative, lumaki pa yan, lalo't ang apektado ay ang mahalagang production area sa bansa. Yung pong mga areas na tinamaan so far, Western Visayas, especially Iloilo Province, yan po yung rice granary ng Region 6. The two Mindoros, Occidental and Oriental, ito po yung palay basket ng Mimaropa. Sa tayangan ng United States Department of Agriculture, aabot sa 4.1 million metric tons ang aangkating bigas ng Pilipinas ngayong taon dahil sa mas kakaunting ani mula sa mga local farm. This is the highest so far in our history. It was 3.8 or 3.9 last year, so mataas. Ibig sabihin nun, may impact talaga yung El Nino sa atin. Pero hindi raw nababahala ang DA. Kahit may mga projections ang USDA, hindi naman normally nangyayari yung ganun. Again, coming from last year na medyo malaki yung binaba, 300,000 metric tons versus dun sa kanilang original projection. Hindi pa raw masabi ng Department of Agriculture kung gaano karaming palay ang naaani na ngayon dahil kasisimula pa lang ng harvest season. Pero inaasahan nilang aabot sa 9.6 million metric tons ang maaaning palay ngayong dry season, mas mataas kumpara sa parehas na panahon noong nakaraang taon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.